Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay karanasan ni Chris at ng kanyang kaibigang si Macario. Ito na ang part 39. Simulan na natin. Ilang ulit niya itong kinausap, subalit hindi ito sumagot na nanggagaling dito. Maya-maya pa, bigla namang itinigil ni Chris ang kanyang kalabaw upang pagmasda ng maigi ang kasangga ni Macario na bumubuntot sa kanya. Hindi na kasi mapakali noon si Chris dahil palaging nakatitig sa kanya yung nilalang. Habang kinakausap niya ito, nanatiling nakatitig lang sa kanya ang engkanto. Kahit anong gawin dito ni Chris, bigo pa rin siyang makausap ito ng normal, kagaya ng iilang kasangga ni Macario. Nang mapagtanto niyang wala siyang mapapala sa kanyang pakipag-usap, nagpasya na lang siyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Manong talaga bibigay na lang ng kasangga, hindi pa makakausap. Wika ni Chris habang naglalakad sa kanyang sarili. Sa pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, tuluyan na ngang nakalayo si Chris sa tinapian. Nadapo siya noon sa bahagi ng laong kung saan patungo sa lugar ni Macario. Kahit hindi na niya bistado ang lugar na yon, patuloy naman niyang sinusundan ang liwanag ng bituin. Habang sila'y naglalakad, patuloy naman ang pagmamasid ni Chris sa buong paligid. Maya-maya lang, bigla naman niyang natigilan ang kanyang kalabaw nang makakakita siya ng kalalakihang paparating sa kanyang kinaroroonan. Kahit hindi pa ito nakalapit sa kanya, alam ni Chris na ito ay mga magsasaka. "Magandang umaga sa inyo mga Ginoo. Makikiral lang wika dito ni Chris. Nang marinig ito ng mga lalaki, bigla naman itong napatigil sa kanilang paglalakad na para bang hindi nagustuhan ang sinabi ni Chris. "Bago ka lang ba rito?" Wika ng lalaki. Oo Manong. Bago lang ako rito. Bakit ho?" Sagot naman niya. Wala lang. Mag-iingat ka na lang dito ha." Nang marinig ito ni Chris, agad naman siyang napaisip sa pinahiwatig ng lalaki. Nang makalayo na ang mga lalaki sa kanyang kinaroroonan, mabilisan naman niyang pinalakad ang kanyang kalabaw. Sa pagpatuloy ng kanilang pagbabagtas sa daan, laking gulat na lamang niya nang makakakita siya ng 2 sigbin na nag-aabang sa kanilang daraanan. Kasing laki ng mga nilalang na yon ang matandang kalabaw. At nagtataglay ang mga ito ng pambihirang amoy sa kanilang katawan. Sa pagpatuloy ng pagmamasid doon ni Chris, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang matandang aswang na naroon sa likod ng mga sigbin. Kitang-kita nilang nakatitig yun sa kanila habang patuloy nang umingisi. Matapos itong makita ni Chris, patuloy lang naman siyang naghihintay sa mga sasabihin nito. "Saan ka ba pupunta, bata? Masyado nang yatang maaga ang iyong paglalakad. Halika, sumama ka sa akin. Meron tayong pupuntahan." Wika ng nilalang. Nang marinig ito ni Chris, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng
Huwag mo kong sindakin, demonyo. Sanay na sanay ako dyan. Kasabay ng maangas na sinabi ni Chris, ay siya namang dahan-dahang pagbaba ng kalabaw habang dahan-dahang hinawakan ang mutya ng durian. Pagpasok noon sa isipan ni Chris na atakihin na niya ang nilalang, laking gulat na lamang niya nang sumugod ng kanyang kasangga patungo sa aswang na yon. Sa sobrang bilis ng pagtakbo nito, maging ang aswang na naroon sa kanyang harapan hindi na magawang mapansin ang engkanto. Pagtigil ni Binib sa unang bahagi ng mga ito, agad namang kumawala sa mga sigbin ang kanilang mga sariling ulo. Nahati na rin noon sa dalawa ang aswang habang dahan-dahang bumagsak sa lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan namang bumalik ang engkanto sa kanyang likuran na para bang walang nangyari. Pinunong Chris, magpatuloy na po tayo. Wika ng nilalang sa kanyang isipan. Matapos itong marinig ni Chris, halos hindi niya magawang magsalita dahil sa labis na pagkagulat. Matapos niyang marinig ang sinabi ng nilalang, agad naman niyang binitawan ang kanyang durian at mabilisang sumakay sa kalabaw. Habang sila ay naglalakad, doon na nag-umpisa ang kanilang pag-uusap. Doon na pag-alaman ni Chris na si Binib ay bagong kasangga ni Manong Macario na nakisilong sa teritoryo nito. Hindi rin ito inutusan ni Macario na sumama sa kanya, bagkus ay kusa niya itong ginawa ang mga bagay na yon. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang naging interesado si Chris doon sa nilalang dahil sa kanyang mga nalaman. Ayon kay Chris, hindi ordinaryong engkanto si Binib sa kadahilanang biyasa ito sa anong uri ng pakipagdigma. May taglay din yung malalim na karunungan na kayang pumunit ng kahit na anong uri ng kalaban ng mga nilalang na magagawa niyang makalaban. May taglay din itong pisikal na lakas na kayang tumapat sa 5 sungaw na nagsasanib puwersa maging ang gabunan. Matapos makapagkwentuhan sa kanya ang nilalang, agad din namang itinapat sa kanya ang mga rason kung bakit siya sumama sa misyon ng binata. Doon niya nalaman na nais nitong mapaglingkuran ang mutya ng durian. Nagdesisyon na rin itong sumama sa kanya dahil alam niyang marami siyang gagawing paglalakbay sa kanyang kapanahunan. Pilit man itong pinapabalik ni Chris doon kay Macario pagkatapos ng kanilang misyon. Mariin naman itong tinanggihan ng Binib. Ang sabi ng nilalang, hindi na kailangan ni Macario nagdagdag pa ng kasangga dahil malakas na ng dihamak ang bawat nilalang na napabilang sa kanyang pangkat. Ang gusto kasi ng engkanto, wala siyang karibal sa isang samahan. Mas mainam din na konti lang ang bilang ng kanilang pangkat upang mabigyan siya nito ng labis na kaligayahan na kanyang inaasam. Habang papatagal ng papatagal ang kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Chris ang uri ng engkantong ito. Ayon sa nilalang na kanyang kasama, nagmula ito sa isang tribo ng engkanto na napabilang sa isang uri ng dalakitnon. Kagaya ng mga orihinal na dalakitnon, nagtataglay din sila ng iilang kakayahan ng mga ito. Yun din ang rason ng kanilang lahi kung bakit mas bukod silang uri. Dagdag pa nito, kung pisikal na lakas lang ang biyasihan,
magagawa nilang matalo ang matataas na uri ng dalakit nun. Pero kapag nasa patagisan na ng karunungan, aminado siyang hindi siya tatagal sa lahi ng mga ito. Pinuno, kung digmaan lang naman ang susuungin mo, maaasahan mo ako sa kahit na anong oras. Ngunit kapag salamang ka na ang basihan ng digmaan, aminado akong mahihirapan ako sa digmaan. Pero huwag kang mag-alala. Tiwala ako sa iyong lakas at kakayahan. Wika ng engkanto. Kasabay ng sinabi nito ay ang pagtarak ng kanyang sundang sa harapan ni Chris habang dahan-dahang lumuhod. Nang mapagtanto ng binata na nais magpabasbas ng nilalang, agad naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nangako ang binib na magiging kasangga niya ito sa lahat ng oras at panahon. Hindi na rin siya nito lilisanin hanggat sa dumating na sa puntong tuluyan ng bumalik sa alikabok ang katawan nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, nabuo na ang kanilang pagsasamahan na hindi niya inaasahan. Sa pagsapit ng umaga ng mismong gabi, dinalaw naman ang antok at pagod itong si Chris. Wala na siyang nagawa noon kundi humiga sa isang tabi kung saan ligtas ang kanyang pamamahinga. Habang nasa kasagsagan siya ng unang pagtulog, bigla na lang siyang nagising nang makaamoy siya ng napakabangong amoy na pumapalibot sa hangin. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang uminom ng tuba si Macario sa may dulong bahagi ng kanyang higaan. Magaman tirik na noon ang araw, kitang-kita niya pa rin ang pagkawili sa pag-inom ni Macario ng tuba. Magandang umaga, Chris. Ay, sa wakas, nagising ka na rin. Kanina pa kitang hinihintay na gumising eh. Wika ni Macario habang dahan-dahang inabot sa kanya ang tuba. Pagising niya noon, agad naman niyang kinuha ang baso at mabilisang nilaklak ang tuba kahit hindi pa siya kumakain. Para maging mas masaya ang kanilang inuman, naglabas si Macario ng kanin at kakarampot na ulam at pulutan. Paglapit noon ni Chris, agad naman niyang nilantakan ang kanin habang nagpapasalamat sa Panginoon. Buti naman, Manong, dahil napadalaw ka. Mabuti naman dahil kahit papano may makakasama na ako sa aking paglalakbay. Sabi ko sa iyo, Chris, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Sasama na ako sa iyo ngayon patungo sa baryo ng mga aswang na yan. Pakiramdam ko na mas kinakailangan mo ang tulong ko kaysa sa mga barkada mong manginginom sa lugar. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mabilisang pagligpit ng kanilang mga gamit. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, naging masaya naman ang dalawa dahil sa walang patid ng pag-uusap. Natigil lang naman ang kanilang usapan noon nang madapo sila sa isang baryo di kalayuan sa Lahom. Pagpasok nila doon, agad naman nilang naramdaman ang pagbalot sa kanilang mga katawan ng hangin na punong-puno ng salot. Magaman nararamdaman nilang mababait ang mga taong naninirahan doon, hindi pa rin sila naging kampante dahil sa mga bagay na kanilang naramdaman sa buong paligid. Chris, mas mabuti sigurong hilain mo muna ang kalabaw mo.
Kasi hindi natutuwa ang mga tao rito sa mga dayong nakasakay ng kalabaw. Pagpasok nila noon sa lugar, ninais nilang maghanap ng tindahan upang makabili ng kanilang pangangailangan. Bukod kasi na malapit nang maubos ang kanilang rasyon, wala na din silang tubig na baon. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa lugar na kung saan merong malaking tindahan. Marami ang mamimili sa lugar na yon na animoy nanggagaling pa sa ibayong lugar. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang maganap na matinding digmaan. Kung bago kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yun lang. Maraming salamat.